Narito ang Balitang Pinoy TV. Sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Tinawag po na, sinabi po ni Representative Franz Castro sa ating Vice President Sara Duterte, huwag niyang diktahan ng House. At tinawag pang shameless o hindi na marunong mahiya ang ating Vice President. Grabe, no? Huwag niya raw diktahan. Huwag niyang pakialaman. Hindi ka na marunong mahiya. You are shameless. Yan po ang mga tinuran nito ni Franz Castro sa ating Vice President. Pero ang leadership po ng House of Representatives ay susunod daw po sa ating Pangulo. Ang ganda po ng ng word play ng mga to na ang prediction natin kahapon may isang mapapahiya eh. Isa sa mga magpinsan na mapapahiya. Kung hindi yung Pangulo yung mapapahiya, yun pong speaker na pinsan ang mapapahiya. Dahil hindi sila pwedeng walang posisyon eh, di ba? Okay. Ngayon po, alam na natin kung sino yung napahiya. Kaya lang, dahil sa play of words nila, medyo hindi mabigat, no? Yung pagiging, yung pagkapahiya nila. Okay, yan po mapag-usapan natin. Yung pong sinabi ni Castro. At saka ito pong sinabi naman ng mga House leaders na susunod sila sa kagustuhan ng Pangulo. Yan po pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay, pag-usapan natin, no? Ito po ang sinabi nito ni Castro, antindi. Huwag niyang diktahan ng House. Sabi ni Castro kaya Vice President Sara Duterte for allegedly interfering in House affairs. Dagdag pa ni Castro. Nagtataka lang ako doon sa ating Vice President, doon sa kanyang statement, doon sa kanyang shameless interference. Walang kahihiyang anong tawag doon? Panghihimasok sa aming trabaho ng co-equal branch like the Congress. Antindi, no? Una, hindi po nakikialam si Vice President Sara Duterte. Ang linaw po na sinabi. Pinaalalahanan ko po kayo. Linawin lang natin kung ano yung sinabi talaga ni BP Sara. Baka iba na yung pagkaintindi nito ni Castro. Ayun, no? In light of the sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President. Pinaalala lang po ni Vice President Sara Duterte na ang Pangulo ay mayroon pong posisyon sa ICC. Hindi po siya nakikialam. Nire-remind lang po kayo. No? Hindi po niya kayo pinakikialaman. In fact, pinapaalalahanan kayo. Kasi kung hindi nyo pa po alam, si Vice President Sara Duterte ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bayan. Ibig sabihin, nire-remind kayo. Baka nakakalimutan ninyo na yung Pangulo ay may sinabi na dyan. Okay. Tuloy natin. Ang sinabi nito ni Castro, ginagawa natin ang ating tungkulin. Baka siya yung unconstitutional na ginagamit pa yung letterhead ng OBP. Unconstitutional agad? Pinaalalahanan ka lang, unconstitutional na agad? Ang bilis nila mag-akusa, no? Baka si BP Sara daw yung unconstitutional. Lahat kay Castro, big words, shameless, unconstitutional. Ang lalaki po ng mga words na ginagamit eh. Pag pinaalalahanan ka, unconstitutional, tuloy natin. Dito sa pagdinig kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon. Yan. Sa ICC. Referring to the Vice President. Okay. Tignan po natin yung sinasabi po ni Castro. Sino talaga ang nakikialam? Ang pinag-uusapan ninyo, resolution para yung ating sa kay Castro na mismo, baka sabihin nyo, nagbibigay ako eh. Ito po, ginagawa natin ang ating tungkulin. Ayan.
to influence o i-lecture kami. Ayun, ayaw niya palang influence o i-lecturean sila. Okay. Dito sa pagdinig, kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. O, tanong ko, ano yung pinag-uusapan yung resolusyon? Ano ang pinag-uusapan nilang resolusyon? Resolusyon para mag-cooperate ang gobyernong Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Okay, ulitin natin ha. Yung akusasyon ni Castro. Ang akusasyon ni Castro, huwag kang makialam. Huwag mo kaming diktahan ng ginagawa namin. Nagtatrabaho kami. Yung tungkulin namin, pag-usapan yung resolusyon para, ano na nga yung para saan yung resolusyon? Para mag-cooperate yung gobyerno. Sino ngayon na nakikialam? Kayo nga pinaalalahanan eh. Maganda yung wordings kasi ni Vice President kaya hindi mo naiintindihan, Castro. Pero ang sinabi ni Vice President, kung ako po magsasalita nun, pinapaalala ko sa inyo mga congressman, hindi nyo trabaho ang makialam sa ICC. Hindi nyo trabaho ang makipag-deal sa ICC. Hindi nyo trabaho ang diktahan ng Pangulo kung anong gagawin niya sa ICC. Wala kayong trabaho. Actually, hindi kayo gumagampan ng inyong trabaho sa pagtalakay niyo ng resolusyon tungkol sa ICC. Dahil ang ginagawa ninyo ay panghihikayat sa Pangulo na may trabaho may tanging trabaho ng pakikisalamuha sa ICC. Hihikayatin niyo lang yung Pangulo ng Pilipinas. Pupuwersahin niyo. Kayo. Hindi baliktad. Kayo. Natawa naman ako rito kay Pascual. Wala ba kayo ibang mabato? 125 pa rin sa bagay. Pag dilawan nga, hanggang ngayon, dinaya kayo, di ba? Si Lenny pa rin ang ba ang presidente nyo? Kayong mga dilawan, nakakaawa kayo. Araw-araw may bagong pinagtatalunan. Ito pasensya na kayo, 1 minute lang para sa mga dilawan. Araw-araw po may bagong pinagtatalunan yung Tambi followers, Tambi vloggers, at saka yung mga Duterte supporters. Araw-araw may bago kami pinagtatalunan. Kayo hanggang ngayon, 125 million pa rin. Hanggang ngayon, nadaya pa rin si Lenny. Mag-upgrade naman kayo ng tornilyo sa utak para makasabay kayo. Naiiwan na kayo ni Tambi, oh. Hindi na namin kayo kalibel. Hindi ba kayo nahihiya? Wala bang bago? Hindi ba kayo nag-uusap? Okay. Balik po tayo rito. Representative Castro, kayo po ang nakikialam sa trabaho ng presidente. Hindi nyo po wala po kayong pakialam sa ICC. Ang Vice President po, natural na palalahanan kayo dahil siya administration. Siya po, narito po sa executive pala, bura-bura. Yung Vice President po, executive. No? Pangalawa po siya sa Pangulo ng Pilipinas. Na pinakamataas na tao sa Pilipinas. Ang gusto nyong pakialaman, yung trabaho ng isang Pangulo. Balita muna tayo, pinuri ni House Appropriations Panel Chair at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co ang pagkakaaresto sa large-scale smuggler ng sibuyas na si Jason Derujas Taculog matapos umasabat ang nasa 78.9 million na illegal imported na mga agricultural products. Ayon kay Congressman Co, ang pagkakaaresto kay Taculog ay nagpapakita na seryoso ang gobyerno sa commitment nito na labanan ng agricultural smuggling dito sa ating bansa. Sinabi pa ng mababatas ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na bilang na ang araw ng mga agricultural smugglers ay hindi lamang daw sabi-sabi kundi ito ay mayroong katotohanan. Dinala sa kustodiya itong si Jason Derujas Taculog kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest nitong si Manila Regional Trial Court Branch 26 Judge Edilo Hayag. Ang pag-aresto ay naunahan ng pagsasamsam ng malaking dami o malaking volume ng mga illegal na inangkat na mga produktong pang-agrikultura na nakapangalan sa ilalim po yan ng Taculog J International Consumer Goods Trading. Sa lehislatura, binigyang diin nitong si Congressman Co ang pag-usad ng House Bill No. 9284 na kilala bilang Large-Scale Agri-Fishery Commodities on Tobacco Hoarding, Profiteering, Cartelizing at iba pang uri ng market abuse bilang pananabotahe sa ating ekonomiya. Paliwanag ng mababatas pagkatapos na may pasa ang ikatlo at huling pagbasa, ang panukalang batas ay naglalayon pong i-classify ang smuggling
ng mga produktong pang-agrikultura bilang economic sabotage. Isang krimen o isang uri ng krimen na mapaparusahan ng habang buhay na pagkakakulong at pagmumulta ng 6 na beses ng patas na halaga doon po sa pamilihan ng mga sangkot na produkto ng agrikultura para huyan sa mga individual na napatunayang nagkasala ng smuggling, pag-iimbak, pagkakakitaan o pagbuo ng mga cartel. Samantala sa iba pang balita, nirefer na ng mababang kapulungan ng Kongreso sa Committee on Justice ang House Bill 1477 na naghihikayat sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court. Ito ay 15 araw naman matapos aprubahan ng Kamara ang isang resolusyon na nagdidepensa sa kapulungan mula sa mga pag-atake ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag na korap at pinakabulok na institusyon ang House of Representatives kasunod ng pagtanggal ng kapulungan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte para sa 2024. Tinalakay ang nasabing resolusyon sa unang pagbasa nitong Martes saka inirefer sa panel. Ito ay may akda ni na House Human Rights Panel Chair Bienvenido Benny Abante Jr. at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Pinunto dito na sa kabila ng pag-withdraw ng bansa mula sa Rome Statute at ang jurisdiksyon ng International Criminal Court ay ipinatupad ng Korte Suprema na naglabas ng hatol na nagsasaad na nananatili ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa anuman at lahat ng aksyon na nagawa ng mga government actors hanggang Marso 17 taong 2019. Sinabi naman ni House Human Rights Panel Chair Abante, ang Pilipinas ang pangalawang bansa na umatras sa International Criminal Court. Sinundan nito ang Burundi na umalis din sa International Criminal Court noong taong 2017. Maalala na una nang nanindigan ang Marcos administration na hindi na ito makikipagtulungan pa sa International Criminal Court. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman